Kumusta mga brad? So ngayon nga po ay tuloy na nilabas ni Suzuki ang kanilang pinakabagong motor, ang Suzuki Bergman 150. Kung sa bagay, noong mga nakaraang linggo nga po, expected na rin naman talaga na ito yung ilalabas nila. Kasi nakita na nga po siya ng mga tao kung saan saan. At katulad nga po ng inaasahan, ito yung pantapat nila sa mga 150 to 160cc na scooter sa mga kapwa nila Japanese brand or yung tinatawag nga po na the Big 4. Kaso lang, imbis nga po matuwa yung mga tao, parang marami po ang hindi natuwa. Kasi kung magbabasa nga po kayo ng mga komento, marami po talaga ang mga negative feedback. Take note, hindi pa sila nakabili pero negatibo agad yung komento nila. Yan po kasi ay sa kadahilan ng mataas nga daw yung presyo niya. Given the fact na nirebrand lang naman siya sa isang Chinese brand motorcycle. Pero wala na tayong magagawa dyan. Nandyan na yan. Kung sa bagay, marami pa naman ang pwedeng mangyari or maaaring mangyari. At hindi lang po first time na nangyari ito na kapag yung mga unit nga po nila ay hindi naging mabenta, binababa po nila yung presyo. Katulad na lang doon sa Yamaha Gravis saka yung Yamaha PG1, nagbaba po sila ng mga presyo nila. Kaya kung sakaling hindi nga po ito mag-click, mukhang doon din talaga siya pupunta. Pero sa ngayon, ini-enjoy pa nila yung paglabas niya. Tinitignan pa nila kung ano yung pulso ng mga tao, kung tatanggiligin ba o hindi. Kasi kung titignan nga po natin na yung katunggali niya na may pinakamalapit sa mukha niya, yung Honda PCX 160, mas mahal pa po siya doon. Kaya yung mga tao na gustong bumili nito, baka doon na lang din pupunta sa PCX 160. Kasi mataas talaga yung presyo niya. Or di naman kaya mag Zone Test 150X na lang sila, mas pogi pa. Pero kung sa tingin mo ito yung magpapasaya sa'yo na bumili ng Bergman 150, gawin mo. Pera mo naman yan. Kaya dahil yan, pusapan na lang natin kung meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So bali ito nga po ay merong 149.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Yan nga po yung isa sa mga inaangal nila. 2 valves lang siya, pero ang mahal ng presyo niya. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay merong 14.2 horsepower at 8,500 RPM. 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 43.6 kilometers per liter. So halos magkaparas lang po sila ng consumption ni PCX 160. Partida, 4 valves yung PCX 160 tapos ito, 2 valves lang. Marami na naman magalit niyan. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, pares na po itong may ABS. Naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 760mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 150kg. So para nga po sa isang 150cc na scooter, mabigat po talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba po yung mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po at yung sa gitna nga po ng ulo niya is naka-projector. At alam naman po natin yung mga projector na yan, malakas po talaga yung buga niyan. Kaya no need na para sa mga auxiliary lights. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-TFT display. Basic na lang sa kanila yan. Syempre naka-smart key na din po ito. Naka-keyless na po siya. At katulad nga din po doon sa mga katunggali niya, meron din po itong TCS or Traction Control System. At meron din po itong Smartphone Connect or yung smartphone connectivity. At doon nga din po makikita mo na meron siyang tire pressure monitoring. Mache-check mo kung flat ba yung gulong. Pero para sa akin, di bali ng flat yung gulong. Wag lang ang ilong. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, naka-telescopic fork sa harap at naka-dual shock absorber po sa likuran. At syempre ito na nga po yung kinabubisit ng karamihan, yung presyo niya. Ito po kasi ay nagkakahalaga ng 165,000 pesos. So bali doon nga po sa mga katunggali niya, mahal talaga siya. Maliban lang doon sa NMAX, yung special edition lang. O diba, yung inaasahan nga po ng mga tao na dito sila mapapadpad sa Suzuki Bergman 150 kasi inaakala nila na mas mababa yung presyo, doon nga po sila nagkamali. Kaya mukhang lilipat na lang sila ng iba. Kung sabagay, pwede naman mag PCX 160 or di kaya Zone Test 150X, Yamaha Lexi, Honda Click 160. Bahala ka na dyan kung alin yung trip mo. Okay, bye.